mong pamilya, ang Toro family, para tawagin mong trash. Na ang Toro family, bawat isa sa amin, binibigyan ko ng spot. Hindi ako lang yung bida. Okay? Hindi ako, may bata dun eh. Ano sila Ina, sila RG, si Tyronia, sila Happy. Tatawagin mong trash yung pamilya ko. Mali ka dun, tol. Mali ka dun. Alam mo, si Zainab, mabait to eh. Nag-message pa yan sa akin dati. Ayan. Nag-message ako sa kanya dati. Ayan na, Zainab Haraki yan. Siya yan. Nag-message ako, sabi ko sa kanya, fake account, may nag-send lang. Ay, nabasa ko na post mo, fake page pala to. Okay, pasensya na sa abala. Nag-reply siya sa akin na yan. Screenshot nyo na lang. Ganyan po kabait si Zainab. Ngayon siya kabait. Ang sabi niya, okay lang po, opo, fake account yan, kaya lang ako nag-post because of that. Ayoko makisali sa problema, etc. Ayoko makidamay, babae ako, alam ko kung ano yung totoo. At kilala ko sila, kung magagalit ako sa lalaki, hindi sa inyo o kanino una pa, sila agad yung may mali doon. Pareho lang kayong biktima ni Gago, which is si King Badger. Noong time na yun, ang tagal na nun. So, ang tagal na ito. 2019 to ha. Oh, ayun lang, pasensya na. And I hope okay, God bless you. I hope you're okay, God bless you. Sabi ko, nako, okay lang, kinder ko lang. Salamat sa pag-unawa. Congrats din na lang pasang mo yung sayo. Okay, nag-message siya sa akin ulit, March 26, 2019. Siya nag-message, kaya mo yan ate, hayaan mo mapahiya yung Gagong, mga siraulo sila. Manahimik ka tayo. Manahimik man tayo, sila at sila pa din gugulo. XB goals, tapos hindi kikibo pag nagkalabasan ng baho. Ingat lagi. Totoo naman. Totoo naman ganun kasi talaga sila. Okay. Natawa ako sa XB goals ha. Alam mo yan, salamat haramdam. Kung hindi ka one-sided, God bless sa'yo. God bless sa'yo. Kita ko naman masaya ka. I'm also happy for you. Yes, alam mo naman ugali nila iisa. Hayaan magiging happy ka din. Pray lang. Alam mo itong message na to, na-appreciate ko sa Zainab dito. Sobra. Kasi, isipin mo, nasa thinking niya na parehas kaming biktima ni Gago. Doon may mali ako. Inamin ko man, malandi ako, uto-uto ako, bobo ako talaga noon. Pero inamin niya na parehas kaming biktima. Tapos ngayon, ang reason is, kasi friend ko si Ate Jelay eh. Diba? Sabi niya sa video. And, ang sabi ko dito, thank you kasi hindi ka one-sided. Pero sa part na to, I think you are one-sided. Kasi kaibigan mo na eh. So okay, ang sister niyo pala ay kampihan. Kampihan kayo. Walang problema. Alam mo, hindi man ako napatawad ni Jelay, naiintindihan ko. Nasaktan ko siya hanggang ngayon, palaging sorry ang nasa puso ko, walang problema. Alam mo yun, kung naging one-sided ka na ngayon dahil bawal kitang ikulab eh, kasi si Ate Jelay, ganyan-ganyan. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko yan. Maraming artist na ayaw makipag-collab sa akin. I understand. Si Zainab lang talaga, ang reason niya is, kaibigan niya si Jelay. Okay? At naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko, magkaibigan kayo eh. Ang sister niyo kampihan. Paulit-ulit ko sinasabi. Pasensya na kung ganito ang magsata. Kasi nahihilo pa talaga ako kasi nga galing ako ng general anesthesia. So, kung ganun ang sister niyo, walang problema. Tinawag mo akong trash, nag-sorry ka na damay ako, walang problema. Pero yung pamilya ko, bakit kailangan tawaging trash? Bakit gano'n kami kailangan tignan? May mga bata doon. Mali yun, tol. Mali yun. Bakit gano'n yung tingin mo sa ibang kapwa mo social media artist? Halos, eto tingnan nyo yung YouTube ko. Halos wala ako nakakakulab. Ang nakakakulab ko lang yan, si MG, sila Merk. Yan lang, tol. Yan lang. Recently nakakulab ko si Chan. Natutuwa ako, siya yung nag-approach sa akin. O sige, baka maging open ako. O sige, last time kinakabahan ako pero, o sige po kay Miss Alex G, walang problema. Pero sobrang bihira ako makipag-collab. Dahil unang-una sa lahat, hindi din naman, yun, kung may reason ka na ayaw mo makipag-collab sa akin, putang ina ako din, may reasons din ako kung bakit ayaw ko makipag-collab kung kani-kanino. Lumalabas na nga sa social media kung ano yung totoo, kasi ayoko ng bayaran, ayoko ng gamitan, putang ina, gusto ko pag nakipag-collab ako, yung tropa ko talaga, yung solid na mag-e-enjoy ako, hindi tumatawa kami sa camera, for the money, for the content, tas putang ina sa totoong buhay, magulo, siraan, fuck that shit. Fuck that shit. Fuck that shit. Ayoko nang ganun. Pinipilit ako ng mga tao, makipag-collab ka kay ganito, makipag-collab ka kay ganyan. Ayoko. Kasi ayoko ipapakita ko sa inyo kaplastikan. Sa bandang huli, ang gulo. Sarili ko ng totoong best friend ko, si B, nagkakagulo kami. Totoo yun. Diba? Nakita nyo yun at nilabas ko yun, nilabas niya rin yun.
Hindi ako nahimik ako, hindi ako nagsalita, pero nagsalita siya. Nagsalita lang din ako pabalik. Alam mo yun? Ito kasing social media to, yung YouTube world na yan, tangina kailangan mag-ingat kasi nadala na nga kami nila Anthony Jamie. Yan, yung dalawang best friend ko na yan, nadala kami. Noong 2016, tinalikuran kami ng lahat, kaya kami lang, kaya ilag na ilag ako. Hindi ko pangarap makipag-collab sa inyo para makipag-plastikan. Kung tropa kita, i-collab kita. For example, ano nakaraan, oh my God, Miss Karen Davila nag-approach siya sa akin. Okay, sige, baka ako, Tony, kinakausap ako ng management, baka po pwede maging open ka naman kahit papaano. Pagbigyan mo sila, kahit ikaw lang yung tumapa ka channel nila, then pag nakita mong okay, sige, i-collab mo ng konti sa channel mo. So, okay, sige. Sobrang okay ni Miss Karen Davila. Regardless the issue sa politics, hindi kami doon nag-uusap. Nagkausap kami sa buhay. Okay, sige, collab kami ni Miss Karen. Kasi natuwa talaga ako sa kanya at sobrang okay niya sa personal. Ganon, si Miss Alex, meron kaming collab. Okay, eto, respect kay Miss Alex G. May collab kami, nag-tour siya sa bahay. After noon, sige, collab din ako sa'yo, tuwan-tuwa ako. Sobrang sayang kasama ni Alex G, gustong-gusto ko siya. Ang ginawa ko, ako naman, Tony Toxic, ginaya ko yung Tony Tox. Tinanong ko siya ng mga bastos kasi this time naman yung Tony Tox is walang kwenta. Then, sinabi niya sa akin na, Tony, baka pwedeng alisin yung ganito. Kasi ang babastos sa mga tanong ko sa kanya eh. Kasi mami Oni, di ba? May pagkabastos yung bibig ko. Ang ginawa ko, Miss Alice, walang problema. Hindi ko na i-upload. Kasi hindi ganun pinagkakakitaan ng kaibigan. Kapag kaibigan ka, but I understand that that is your work, that is your shit. Gets ko yan. Ang pinupunto ko lang naman dito, kaya hindi ako nakikipag-collab basta-basta. Kung may reasons ka, may reasons din ako. Hindi ko bipilit ang sarili ko sa iba. Ang dami nang nanghaharang sa akin, nakakatawa. Wala kayong masyadong makikita na butang ina, nakikipag-collab ako, ganito. Walang shit na ganun. Wala, kasi gusto ko hanggat maaari, kakilala ko, okay sa akin. Alam mo yun, yung pera kasi putang ina, nakikitaan yan eh. Kahit ako, tangina, ba't ba ako nandito sa Facebook ngayon? Hindi ako magagamit ng issue para perahin ko. Kaya dito ako nagla-live, what eh, di ba? Okay, ito na. Sa ina po nakikinig ka. Kung nanonood ka, o isa sa mga bata mo nanonood, alam mong nangyari to dahil dumating ako noon. 2018 may kasalanan ka sa akin. Lalabas ko to. Alam mo kung bakit? Kasi lalabas ko din yung bangko mo. Hindi ako pupayag na sasabihan mo yung pamilya ko ng trash. Hindi trash ang pamilya ko. Pwedeng ako, pero hindi ang putang inang anak ko. Kung pinoprotektahan mo yung anak mo, mas proprotektahan ko yung anak ko. Ha? 2018. Nagpaalam sa akin si Rob. Jowa ko pa siya ng time na yan. Okay, sabi niya sa akin, asawa, punta ako kay Cha. Sinasama ako ni Cha sa Urban. Paisin natin kwento Dumating si Cha doon, kasama si Rob. Pinakilala niya si Rob sa lahat. Yung pinsan ko, si DJ Cha Panganiban, pinakilala niya si Rob sa lahat. Then magkakainuman kayo, kasama ka doon. Lasing na lasing ka, girl. Lasing ka. Doon nagkasama na tayo dati sa isang event. Then hi, hello, okay naman tayo. Nagkaanuhan naman. Umiwas ka sa akin dahil naging friend mo yung galit sa akin hanggang ngayon. Naiintindihan ko. Pero nung time na yun, wala ako. Pumunta si Rob doon. At ang nagkwento pa sa akin to, lahat ng tao sa paligid mo nung time na yun. Pero may naabutan ako. Okay, so pumunta si Rob sa isang bar sa Urban at nandun ka, nagiinom ka. Ngayon, umiiyak ka. Umiiyak ka kay Kastakling. Umiiyak ka. Pero may jowa ka nung time na yan. Hindi ko alam kung sino, pero pinupost mo siya that time na masaya kayo. Social media shit. Okay? So, pinopost mo yun na masaya kayo, tapos umiiyak ka dahil kay Kastakli na hinawaan ka niya ng tulog. Which is, nasabi mo naman na. Nung time na yon, sabi ni Cha, nagmagaling yung pinsan kong tomboy, bad trip ako. Uy, Zainab, huwag ka na umiyak. Eto si, Kuya Rob magaling mag-advise. Kausap ko si Rob dun sa phone, may hawak siyang phone. Kuya, ano yun, nakikinig lang ako sa mga nangyayari. Bigla kang lumapit kay Rob, iyak ka nang iyak sa kanya. Okay lang, sige lang, magpa-comfort ka, kahit ang baho ng hininga mo ng time na yun. Iyak ka nang iyak sa kanya, si Rob lumalayo sa'yo kasi nga medyo amoy, ewan ko kung ano. Tapos umiiyak ka. Yung hinalo ka talaga ako, is habang iyak ka nang iyak, biglang umalis si Cha, naiwan dun si Rob. Kasi iba yung taga, di ba, yung mga bading mo sa paligid, iba yung taga-lighter mo, iba yung taga-bayad mo, iba yung mag-aabot sa'yo ng alak mo. Ganyan sila yung mga galamay mo. Kitang-kita ko, putangin na dumating ako. Na-late na ako, sabi ko, ano nangyari sa si Rob? Pagtingin ko, ikaw ginawa mo to. Kahit kasuhan mo ako, nakita ko to. Tumayo ka.
Tapos, gumanon ka kay Rob, tapos inangat mo yung shirt mo, binaba mo to, halos nakita na yung pokelya mo. Halos nakita yung bulbul mo. Ay, yung pokelya mo, kasi nakita na yung bulbul mo eh. Ngayon, sabi ko kay Rob, umalis si Rob, nagpaalam niya sa lahat. Sabi ko, ano nangyari? Lumabas ako. Ano nangyari? Bakit may pinapakita sa'yo? Hinayaan mo naman. Ang sabi sa akin ni Rob, umiiyak ka daw dahil kay Skastakli at ang sabi mo, nahawaan ka at na-operahan kang something na may tahi ka dito na hindi ka na magkakaanak dahil sa kanya. Kaya pinakita mo na kay Rob ng gano'n. Hindi ako nagsalita, bakit? Hindi, lasing lang. Baka lasing lang si Zainab. Kaya pinakita niya yung gano'n niya. Siguro pinapakita niya yung tahi niya dito na may something na napasobra lang ng buka. Di ba? Kaya halos nakita na yung ari. So, kinaya ako na lang. Hindi na ako para... Baka lasing eh. Huwag ko nang patulan. After that, anong mga nangyari? Kahit saan ako pumunta, tangina. Mapa-sponsorship. Lahat nagsusumbong sa akin. Sorry to say pero lahat ng sumbong sa akin, alam mo, Miss Tony, buti ka pa. Si Zainab, alam niyo po, sobrang attitude po. Inaano pa kami, nagaganituhin kami, nagaganyanin po kami. Si Zainab, nag-inarte ng photoshoot, tapos umiiyak na nga po kami sa gilid kasi natatakot po kami sa kanya. Pagbabasok siya, huwag niyo kami picture, ayaw ng picture, ayaw. Sinisigaw ko yung mga staff. Siguro kasi anong brand ng iba pag sinabi ko kung anong brand yon, kung sino yung mga pinopromote mo na nakakapunta din ako. Tangin ako totoong tao ka, sige nga aminin mo nga. Aminin mo na yung balakang mo turok. Wag tayong plastic dito, puta. Hindi yung sasabihin natin sa social media na wala akong planong baguhin sa sarili ko. Tapos putang ina, binabagong pa unti-unti. Wag tayong ganun, pre. Alam mo yun, kung ikaw, pakiramdam mo, takot na takot ka mawala ng subscribers, puta, ingatan mo yan off-cam. Ingatan mo yan off-cam. Makisama ka ng maayos sa iba. Hindi ko lang mabanggit yung mga pangalan ng mga tao na yun, pero putya, ang dahilan mo lagi, depression mo, si Skastakli, putang ina. Gets ko naman na may ganun, pero not all the time gawin mong valid yun. Lagi yun. Tsaka, ina, ito, may nanonood sa akin. Diyan, J. Isidro. Putang ina! Grabe mo ilaglag sa akin bata mo. Huwag mo akong aanohan na bata mo. Yan, tropa din kita, kilala kita. Tol, bata mo yan, alaga mo yan. Pero ikaw mismo nagreklamo ka sa akin na sinigaw-sigawan ka yan sa isang resort. Ang ina, pinapahiya ka sa harap ng maraming tao. Yang mga nakapaligid sa'yo, Zainab, ingatan mo din.